Pati yaya at driver ng pamilya Napoles, natuklas ang may mga bank account din na milyon-milyon piso ang laman na hindi pa naisasama sa preservation order ng korte. Isang audio recording naman ang inilabas ng dating abogado ng mga whistleblower na si Atty. Levito Baligod. Git ni Baligod, pinutol ang usapan para palabasing nangingike siya sa kampo ni Janet Lim Napoles. Balita hatid ni Marie Zumali. Anong balita? Anong tingin mo? Maayos pa natin? Ikaw naman, sinanabihan mo si Bena kagabi naman. Bahawa ka naman si Jenny. Ito raw ang recording ng pagtawag sa telepono noong March 24, 2013 ng abogado ni Janet Lim Napoles na si Atty. Freddy Villamor kay Atty. Levito Baligod, dating abogado ni pork barrel whistleblower Ben Herloy. Ine-record daw pala ang usapan at binigyan ng kopya si Baligod noong August 2013 ng kampo ni Napoles. Parang masyadong malaki. At saka nakakatapos doon, wala pang kasiguraduhan. Ipapayal mo na rin sa Central Bank yung affidavit nila. Okay. Yung complaint at saka yung waiver sa security, yung confidentiality of bank deposits. Ayon kay Baligod, pinutol ang kabuuan ng usapan nila sa recording na posibleng yun ang sinasabing pangingikil niya. Ang totoo raw, ang sinasabi ni Villamor na masyadong malaki ay yung pinawi-withdraw na personal na pera ni Ben-Hur sa bank account na nakapangalan sa whistleblower pero may lamang pera ni Napoles. Binigyan nila ako ng kopya nito way back in August of last year para takutin ako na hindi ituloy yung mga ginagawa kong kaso laban kay Ginang Napoles. Ipinarinig din ni Baligod ang pag-uusap naman nila ni Napoles at dalawang iba pa noong March 27, 2013. Itong situation kasi malalim na ito. A lot of things had developed already na mabigat sa totoo po. Ito, hindi mo ako nananako or kasi hindi ko yung personality ko yung nananako. I'm saying this to you in the most objective way that I can. Mabigat po ang situation. So, paano natin papagaan ninyo? Paano mo naman kami tutulungan yung mabigat na maging magaan? Diba? Ang solution lang po dito is migration family. Mga family? Yes. Because Paano sila magbabagay? they can no longer track their statement. Paano sila magbamigrate? Kasi sila magbamigrate? Kahit sa Australia yan, Canada, US. Mag-a-apply pa yun. Matagal-tagal yun kasi wala sila mga visa. Gastusan ko na yun na lang ang mag-ano sa... Binibigyan ko ng isang solusyon si Ginang Napoles na imposible niyang tuparin. Sinabi ko pa dyan na I was slighted when your lawyer offered me money. At ang sabi pa niya, sinong abogado? Sinong abogado? Si Atty. Villamor, sabi ko. Magkano in-offer niya? Sabi ko, 5 million. Nagmura pa nga siya. Pwede yan, 50 million yun eh. Putol din daw ito at tulad din sa una ay hindi raw niya alam na ni-record. Ayokong mag-speculate, no? Pero kung bibigyan nila ng pansin yung final kong complaint sa DOJ noong March 2014, doon mag-uumpisa yung investigation sa non-Napoles NGOs. At merong tatamaan na administration and opposition legislators dyan. Bago nito ipinakita ni Baligod ang 16-time deposit accounts ni Napoles sa Air Material Wing Savings and Loan Association Incorporated o AMSLI. Isang savings and loan cooperative para sa mga aktibo at retiradong tauhan ng AFP. Retiradong major ang mister ni Napoles pero ang mga account nakapangalan sa ilang kaanak at kasambahay. Mula October 2009 hanggang April 2011, may 443 million pesos na time deposit daw si Napoles. Di pa kasama rito ang kinita mula sa 13% interest rate kada taon na tinatayang nasa 20 million pesos. Kabilang sa mga may account ang yaya ng isa niyang anak na may 25 million pesos. Kasing laki ng laman ng account ng asawang si Jimmy, kapatid ni Napoles na si William Lim, at ng account na nakapangalan kay Louie. Noong June 23, 2010 naman, 100 million pesos ang idineposito sa account ng kaibigan ni Napoles na si Maria Winnie Villanueva at 100 million pesos sa account ng Napoles family driver na si John Raymond de Asis. Sa magkakahiwalay na petsa naman, may pinasok na milyong-milyong piso rin sa account ng nanay ni Louie, kaibigan ni Napoles
Napoles, anak ni Agrarian Reform Director Teresita Panlilio na si Karen Panlilio, mga anak ni Napoles na si Joe Christine at James Christopher, at sa account mismo ni Napoles. Yung mga rini-refer ng NBI sa AMLAC, ang alam ko, tinatrabaho na yun. Sinisikap ng GMA News na makuna ng pahayag ang AMSLAI at para malaman kung may laman pa ang mga account. Mariz Umali, GMA News.